Noong gabing iyon, Bukidnon, 1,986 napakadilim na ang lamparan ng langis sa bahay ay nanginginig na parang malapit ng mamatay. Ako, si Benedict, noon ay isang binata na 20 taong gulang, ay tumira kay Lolo Victorino, ang aking lolo, na tanyag sa nayon hindi lamang sa kanyang karunungan kundi pati na rin sa isang nakaraan na kakaunti ang nangahas na banggitin, mga ngaso ng aswang. Napakapayapa ng amin nayon kaya akala ng mga tao ang mga kwento tungkol sa mga aswang ay para lamang takutin ang mga bata. Ngunit pagkatapos ang pinakamalulusob na kalabaw ay nagsimulang duguan hanggang sa mamatay. Isang mahinang tili ang umalingaw sa bubong noong 3 At ang mga aso hindi na sila tumahol, itinakip na lang ang kanilang mga buntot at nanginginig. Nang gabing iyon, ipinatawag ni Kapitana Imang ang buong nayon sa kanyang bahay. Sa masikip na bahay, ang kumukutitap na dilaw na liwanag ay naglalagay ng anino sa mga seryosong mukha. Ang sabi niya, hindi sila titigil. Kung patuloy tayong magtatago, darating ang panahon na hindi lang ang mga kalabaw, ang mga manok kundi ang ating mismong dugo ang mauubos. Binanggit niya ang isang alamat ng punyal, dagger, na nakatatak sa bato. Ang liwanag nito ay sapat na malakas upang pawiin ang lahat ng dilim. Ngunit ang may malinis na puso lamang ang maaaring gumuhit nito. Kung sino man ang magbabalik nito at mapatay ang aswang, ang gantimpala ay isang earthen hectare, isang kalabaw, ginto at pilak at kapangyarihan. Nakita ko ang mga mata ng ilang tao na kumikislap hindi dahil gusto nilang iligtas ang nayon, kundi dahil hinahangad nila ang gantimpala. Nang tanungin niya kung sino ang pupunta, narinig ko ang sarili kong sinabi bago ko maisip, pupunta ako. Nakatayo si Lolo Victorino, walang sinasabi, ngunit nakita ko sa kanyang mga mata, parehong pananampalataya at takot. Hindi nila alam dadalhin tayo ng paglalakbay na ito sa isang lugar kung saan walang laman ang lahat ng mapa, kung saan natatakpan ng ulap ang kalangitan, at kung saan mas masusubok ang puso ng tao kaysa sa anumang kuko. Dahil sa malalim na kabubatan, mayroong higit pa sa mga aswang. May naghihintay isang taong nakakaalam ng aking pangalan mula noong bago ako isinilang. Bukidnon, 1,986. Ang maliit na nayon ay pangunahing naninirahan sa agrikultura, mga terrace na bukid, pastulan, at kawan ng malakas na kalabaw. Ang nayon ay binubuo lamang ng ilang dosenang mga bahay na itinayo sa pulang lupa na napapaligiran ng makakapal na kabubatan at paikot-ikot na mga ilog. Walang pulis, walang telepono. Ang balita mula sa labas ay tumatagal ng ilang linggo bago dumating. Si Benedict, 20, ay isang mabilis, mabait na binata na nakatira kasama ni Lolo Victorino, ang kanyang mahigpit na lolo, isang dating kilalang mangangaso ng demonyo na naghugas ng kanyang mga kamay ng espada. Si Kapitana Imang, ang punong nayon, isang matalino at pragmatikong balo, kilala sa kanyang mapurol, minsan malamig na mga salita. Si Ponso, ang nakababatang kapatid ni Benedict, ay nagmamadali, pragmatic, at pinahahalagahan ang mga gantimpala kaysa sa mga mitiin. Folk laws at danger signals. Mayroong mga batas sa nayon na walang sumulat, ngunit alam ng lahat. Huwag lumabas sa kalye pagkatapos ng takip silim kahit isang hakbang. Ang asin, rivet, at itim na pakpak ng manok ay dapat ilagay sa mga bintana upang itakwil ang masasamang espiritu. Kung makarinig ka ng mga yabag sa bubong, huwag buksan ang pinto o tatawagin ang sinuman sa pangalan.
Ang amoy ng dugo at kalawang ay nangangahulugang malapit na ang aswang. Ang mga baka na namatay sa dugo o nawala bago ang bukang liwayway ay masamang tanda. Ang mga ito ay maaaring parang mga pamahiin sa mga tagalabas, ngunit narito, ito ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Mga tensyon sa komunidad. Sa nakalipas na mga buwan, nasubok ang mga patakaran. Noong una, ilan lang ang mga manok na kulang. Pagkatapos ay dumating ang kalabaw, baka, at isang batang nayon na nawawala sa sikat ng araw. Isang kapaligiran ng gulat ang kumalat sa lahat ng dako. Nang gabing iyon, ipinatawag ni Kapitana Imang ang buong nayon. Sa masikip na bahay, ang liwanag ng lampara ng langis ay nasisilayan sa kanilang nag-isip na mga mukha. Sabi niya, matatag ang boses niya. Hindi sila titigil. Kung magtatago tayo, balang araw matutuyo ang sarili nating dugo bago sumikat ang araw. Iminungkahi niya na lumaban sa halip na lumikas sa nayon. Ang ilan ay tumango, ngunit marami ang bumulong tungkol sa mga panganib at ang mga gantimpala kung sila ay nanalo. Mga binhinang personal na trahedya. Pagkatapos ng pulong, sinabi ni Lolo Victorino kay Benedict ang tungkol sa kanyang nakaraang pangangaso ng aswang. Noong nakaraan, naglakbay siya kasama ang isang grupo ng mga demonyo slayers sa maraming nayon, sinisira ang buong pugad ng mga aswang ngunit ang tagumpay ay dumating sa halaga ng dugo ng kanyang mga kasama. Ang grupo ay naghiwalay, bawat isa ay pumunta sa kani-kanilang mga landas. Ikinuwento rin ni Lolo ang tungkol kay Abak, isang espiritong tagapag-alaga na nagbuklod ng punyal, dagger, sa bato. Ang talim ay kumikinang lamang kapag hinawakan ng isang taong may dalisay na puso. Ang sinumang nagtataglay nito ay maaaring pumatay ng sinumang aswang, ngunit maaari rin itong tanggihan sa sandaling magbago ang kanilang mga puso. Ang push to action. Nang gabing iyon, nangako si Kapitana Imang sa buong nayon. Ang sinumang nagbalik ng punyal at naglinis ng aswang ay tatanggap ng isang fertile hectare, isang malakas na kalabaw, mga gintong barya, at ang kanang kamay na posisyon sa tabi ng kapitana. Walang tumayo hanggang sa sinabi ni Benedict, "Pupunta ako." Agad na hiniling ni Ponso na sumama sa kanya, ngunit alam ni Benedict hindi dalisay ang kanyang motibo, ang gantimpala ang gusto ni Ponso. Nakatingin lang si Lolo Victorino sa kanyang pamangkin. Ang kanyang mga mata ay may halong pagmamalaki at pag-aalala dahil naintindihan niya. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang upang harapin ang kasamaan sa labas, kundi pati na rin ang kadiliman sa loob ng bawat tao. May mga paglalakbay na nagsisimula hindi sa kinatatayuan mo, ngunit mula sa mga alamat na ibinulong sa mga henerasyon. Mga alamat ng isang landas na patungo sa kung saan nagtatagpo ang liwanag at dilim at kung saan nakalantad ang puso ng tao. Direksyon ang imapa sa alamat. Bago umalis, inilatag ni Lolo Victorino ang isang lumang mapa sa harap ni na Benedict at Ponso. Ngunit sa halip na malinaw na mga landas, mayroon lamang kakaibang mga guhit. Red Spring, ang tubig ay sumasalamin na parang dugo sa liwanag ng buwan, na nagsasabi na ang mga kaluluwa ng mga sinaunang sinumpaang mandirigma ay natutulog sa batis. Hollow Bamboo Forest, kapag umihip ang hangin, ang mga kawayan ay naglalabas ng mahabang halinghing tulad ng iyak ng mga patay. Stone Temple, ang puting batong plataporma na nakalantad sa ilalim ng kabilugan ng buwan, kung saan tinatakan ni Abak ang punyal. Sinabi ni Lolo sa mahinang boses, "Ang sinumang gustong makahanap ng punyal ay dapat dumaan sa tatlo. Ngunit tandaan, habang papalapit ka, mas malalaman ng kadiliman ang iyong pangalan." Ang Invisible Guide.
Sa daan, nakita ni Benedict ang isang matandang palaboy na babae na nakaupo sa tabi ng kalsada. May hawak na isang basa-basa na basket. Ang kanyang mga mata ay pagod. Walang pakialam na lumakad si Ponso, ngunit tumigil si Benedict, binigyan siya ng pagkain at tubig. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Benedict, paos ang boses. Sa bundok na iyon nandoon ang kuta ng aswang. Ang pinuno nila ay si Abu Bugon, hindi siya katulad ng ibang aswang pantay-pantay ang kanyang mga ngipin. Hindi pangkaraniwang mahaba ang kanyang mga paa. Ang kanyang boses ay kasing lalim ng gumugulong na bato sa isang kuweba. Malalaman niya kapag tumuntong ka sa kanyang teritoryo. Biglang nakaramdam ng lamig si Benedict sa kanyang gulugod, ngunit tumalikod na ang matandang babae, na wala sa ambon na para bang hindi siya umiral. Panloob na salungatan. Mahaba at tensyonado ang paglalakbay. Patuloy na nagrereklamo si Ponso, kung minsan ay nagsasabi, "Kung makuha ko ang punyal, itatago mo ba ang lahat ng reward? Ang ginto lang ang gusto ko." Natahimik si Benedict, alam niyang magiging pabigat ang kasakiman ni Ponso. Si Lolo, na sumusunod sa likod, ay parehong pinoprotektahan at pinagmamasdan ang bawat reaksyon ni Benedict na tila sinusubok ang kanyang kakayahan sa pamumuno. Nadagdagan ang pressure ng ipaalala sa kanya ni Lolo, 3 gabi na lang ang natitira hanggang sa kabilugan ng buwan, ang oras na ang aswang ay nasa pinakamalakas na. Kung hindi kinuha ang punyal noon, ang buong baryo ay mahuhuli sa patayan. Pagsubok sa larangan ng digmaan. Nang madaanan nila ang Red Stream, nakakasakal ang hangin. Ang ibabaw ng tubig ay kulay ng dugo. Biglang tumalon ang 2 aswang pababa mula sa lilim ng mga puno, kumikinang na pula ang kanilang mga mata. Napasigaw si Ponso, binunot ang kanyang kutsilyo, ngunit sumuray-suray. Sumugod si Benedict, ngunit natumba siya ng suntok sa stream bank. Iniligtas silang 2 ni Lolo pagkatapos ay sumigaw. "Disiplina! Katahimikan! Panatilihin ang iyong pormasyon. Ito ay hindi isang laro." Napagtanto ni Benedict, papatayin sila ng pagmamadali bago ang mga kuko ng aswang. Ang threshold ng walang pagbabalik. Sa wakas, narating nila ang templong bato. Bumagsak ang liwanag ng buwan sa puting batong pedestal. Ang punyal ay nakapaloob sa batong natatakpan ng lumot. Sumunod si Ponso, sinusubukang hilahin ngunit hindi na tinag ang kutsilyo. Humakbang si Benedict. Sa pagdampi ng kanyang kamay sa hilt, isang puting liwanag ang bumungad na bumalot sa pedestal. Ang enerhiya ay dumaloy sa mga ugat ni Benedict na parang tambol na tumibok ng kanyang puso. Sa malayo sa kagubatan, isang malalim na dagundong ang tumunog. Putulin sa pagbukas ng mga mata ni Abu Bugon sa dilim. Nakangiti ang mga labi niya at nagsimulang maglakad. May mga katotohanan na lumilitaw lamang kapag nilamon na ng kadiliman ang lahat ng pagtakas. At kung minsan ang liwanag ang higit na nakakatakot sa iyo, dahil ito ang naglalantad sa pinakamalalim na sulok ng iyong puso. Pagtuklas sa alamat ni Abak. Habang ang grupo ay nagpapahinga sa tabi ng bangin, muling lumitaw ang matandang babae na gumala noong nakaraang gabi. Ngunit sa pagkakataong ito ay malinaw na pinaliliwanag ng liwanag ng buwan ang kanyang mukha at matalas na mga mata. Napangiti si Lolo Victorino at napagtanto. "Dolor, ilang taon na ba?" Lola Dolor, ang matandang kasama ni Lolo, na sinamahan siya sa pakikipaglaban sa aswang. Nagsalita siya, panay ang boses niya na parang binibigkas ang isang epiko. Si Abak ay isang engkanto na tagapag-alaga na huminto sa mga aswang ilang dekada na ang nakalilipas. Napagtanto na ang kadiliman ay palaging makakahanap ng paraan upang makabalik, tinatakan ni Abak ang punyal sa bato, upang ito ay magmingming lamang kapag hawak ng isang pusong ganap na dalisay. At kapag ito ay sumikat, hindi ito lalaban para sa iyo. Ang may hawak ay dapat piliin na magsakripisyo o hindi. Natahimik si Benedict, humigpit ang kamay sa pomel ng punyal.
Nagpatuloy si Dolor, mabagsik ang boses. Kung mayroon kang makasariling intensyon, lalabas ang punyal at magiging kasing bigat ng tinda. Sa puntong iyon, magiging walang kwentang talim ito at mamamatay ka bago mo malaman kung bakit. Mga pagsubok, paakyat ang mga set piece. Ang Hollow Bamboo Pass. Isang makitid na daanan sa pagitan ng dalawang bangin na natatakpan ng buwang na kawayan. Umihip ang hangin kasabay ng nakakatakot na ungol. Ang mga aswang ay sumugod mula sa magkabilang panig, kumikilos na parang mga anino. Naramdaman ni Benedict ang pag-vibrate ng kutsilyo bago matake ang kalaban, babala ng punyal. Lumingon siya, diretsong tinusok ang papalapit na itim na figura, ang liwanag mula sa kutsilyo ay pumupunit sa kadiliman. Pulang spring. Ang tubig ay parang salamin. Yumuko si Ponso para uminom ng walang ingat at agad na lumabas sa tubig ang isang aswang, pangil sa kanyang leeg. Sumugod si Benedict, pinatumba ang umatake, na iniligtas si Ponso mula sa kamatayan. Tumingin si Ponso kay Benedict, ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na pasasalamat sa unang pagkakataon. Ang utang sa buhay na ito ay nag-reset ng tilapon ni Ponso. Ikalawang templong bato. Bukas ang espasyo, sa gitna ay isang bilog na ritual ng dugo, ang spell ni Abubugon. Nakagapos ang dalawang taga-nayon, umaagos ang dugo sa kanal na bato. Sina Benedict, Lolo at Dolor ay nagtulungan upang sirain ang spell. Iniligtas sila, ngunit malinaw nilang naramdaman alam ng kaaway na narito sila. Midpoint ang malaking pagbubunyag. Sa pugad ni Abubugon, ang liwanag ng punyal ay kumikinang ng maliwanag na pumipilit sa kanya pabalik. Sa galit, inagaw ni Abubugon ang punyal sa kamay ni Benedict, ngunit walang nangyari. Umungol siya, binaluktot ang isa pang bakal na bar na parabang pinapatunayan ang kanyang lakas. Bulong ni Dolor. Tanging ang dalisay ng puso ang makakagamit nito. Sumunod si Abubugon, kinagat ang balikat ni Benedict. Kumalat sa buong katawan niya ang matinding sakit, isang binhi ng polusyon ang itinanim. Nagbabala si Dolor. Kung ang puot ay maubos, ang liwanag ng punyal ay mamamatay magpakailanman. Isang mental blow. Pagbalik ng grupo, nakita nilang tinambangan ang nayon. Mga hiyawan, nasusunog na mga bahay, dugo sa lupa. Lumalaban din si Kapitana Imang, ngunit halatang walang kapangyarihan. Ang ilan sa mga taga-nayon ay naging mas mababa sa tao. Tumayo si Benedict sa gitna ng mga abo at umiiyak, hawak ang punyal. Ngayon, ang motibasyon ay hindi lamang para sa tungkulin o pangako, ngunit para sa mga taong mahal niya, ang mga mukha na kanyang sinumpaang protektahan. Kung bumagsak ako sa pagkakataong ito, walang matitira sa pagitan nila at ng kadiliman. Kapag ang buwan ay mataas sa langit at nilamon ng kadiliman ang lahat ng pagtakas, isa lang ang tanong na tumatakbo sa iyong isipan, lalaban ka ba o luluhod ka? Cross-generation synergy, ang 3-layer na plano. Sa bahay na kalahating sunog, inilatag ni na Benedict, Lolo Victorino, at Lola Dolor ang mapa ng lupain. Nagplano silang tatlo. Hikayatin ang kawan, pangungunahan ni Benedict ang mga piling aswang palabas ng nayon gamit ang ilaw ng punyal. I-clip ang mga pakpak, ang mga taga-nayon ay nahahati sa maliliit na grupo, gamit ang mga bitag ng kawayan at asin upang hatiin ang mga aswang. Tambangan ng lungga, kapag nakakalat ang kawan, direktang sa salakay ng pangunahing puwersa ang kuta ni Abubugon. Nanatiling tahimik si Ponso sa sulok ng silid, hindi nakikialam sa unang pagkakataon, ngunit iba ang kumislap sa kanyang mga mata, hindi na puro kasakiman. Labanan sa nayon, set piece 1. Isang buwan na pulang dugo ang nakasabit sa kabubatan. Ang punyal sa kamay ni Benedict ay kumikinang, na naging isang buhay na kislap sa kadiliman. Tumulog ang kampanang kawayan, hudyat na hatiin ang mga tropa. Ang mga taga-nayon ay sumugod sa posisyon,
Ang ruta ng pag-urong ay may marka ng mga sulo. Sumisingil ang mga aswang mula sa gilid ng kagubatan, ngunit sa pagkakataong ito ay walang kaguluhan. Ang lahat ay lumaban sa isang organisadong paraan. Ang iba ay naghagis ng sibat, ang iba ay naghagis ng asin, ang iba ay humarang sa pinto. Pinangunahan ni Benedict ang isang grupo ng mga pangunahing aswang palayo, ang punyal na liwanag na humihila ng tali sa pagitan ng mga maso at biktima. 3. Unmask ang kontrabida. Sa kuta pugad, nakatayo si Abubugon sa harap ng mga nakalawit na mga kokoon ng karne, hinahaplos ng kanyang kamay ang alindog ng dugo. Ang kanyang boses ay mababa at matunog. Ang mga tao ay isang reserba lamang. Kung wala sila, ang ating lahi ay mapapahama. Ang takot ay likas na kaayusan at pinapanatili ko lamang ito. Puno ng kumpiyansa ang kanyang mga mata, na parabang sandali na lamang ang tagumpay. Ang lungga ng kuta, set piece 2. Ang pangunahing puwersa ay pumasok. Organic na espasyo, mga pader ng kuweba na natatakpan ng putik, kumikinang na pulang seal, mga kokoon ng laman na nakasabit sa mga nabubuhay pang biktima. Sinugod ng isang aswang ang nakagapos na bata, ngunit nakaharang si Ponso, na tinamaan ng nakamamatay na suntok sa balikat. Benedict, nakulong, ibinigay ang punyal kay Ponso para pansamantalang kustodya. Hindi kumikinang ang patalim, ngunit hindi rin tuluyang naaalis, isang munting sinag ng pag-asa, umalis na si Ponso sa dilim ng kasakiman. Ultimate Confrontation, set piece 3. Lumilitaw si Abubugon, sinira ang lahat ng mga nakasanayang sandata sa isang pagpisil. Hinawakan niya ang kamay ni Benedict, dahilan para mahulog ang punyal sa lupa. Kaagad, namatay ang ilaw ng kutsilyo, habang nag-aapoy ang galit ni Benedict nang makitang bumagsak ang mga taga-nayon. Sa sandaling iyon, umaalinggaw ang boses ni Dolor. Bitawan ng put, iligtas muna ang mga tao, patayin mamaya. Napapikit si Benedict, humihingi ng tulong kay Abak. Isang puting liwanag ang sumabog, na nag-angat sa kanya sa hangin. Bumalik si punyal sa kanyang kamay, nagliliyab na parang araw, sinira ang lahat ng mga spell at sinunog ang mga selyo sa yungib. Makatarungang wakas. Hindi pumalo si Benedict mula sa likuran. Pumasok siya sa bilog na bato, inanyayahan si Abubugon na lumaban ng patas. Mabangis ang tunggalian, ngunit nang matamaan si Abubugon, tumigil si Benedict. Pagtingin niya sa paligid, nakita niya ang iba pang mga aswang na ibinaba ang kanilang mga sandata, takot na takot. Iniligtas niya ang mga sumuko. Ang lakas ay hindi sa pagpatay ngunit sa pagpili na magpatawad kung maaari. Mahinang kuminang si punyal, ngunit mainit pa rin sa kamay ni Benedict, patunay na ang bertud ang susi sa tunay na lakas. Kapag ang dugo ay naanod na sa lupa at ang mga hiyawan ng kadiliman ay mga alingaw-ngaw lamang sa malayo, iyon ay kapag ang mga tao ay tunay na nakaharap sa kung ano ang natitira. Pagkatapos ng digmaan at katarungan ng komunidad. Liwayway pagkatapos ng gabi ng Blood Moon, ang nayon ay nahuhulog sa kakaibang katahimikan. Wala nang ingay ng mga pakpak, wala nang amoy ng dugo, tanging ang amoy ng mamasa-masa na lupa at ang usok ng insenso. Inilibing ng mga taga-nayon ang mga biktima na nagtayo ng maliliit na tapyas ng bato sa gitna ng nayon. Ang isang bagong tipan sa nayon ay itinatag. Umiikot na mga relo sa gabi, bawat grupo ng 3 tao. Ang mga kampana ng signal ay inilalagay sa 3 sulok ng nayon, tumutunog kapag may panganib. Natututo ang bawat pamilya kung paano gumawa ng mga anting-anting na proteksyon mula sa asin, bawang, at jute. Bumaba si Kapitana Imang mula sa kahoy na plataporma, mahina ang boses. Mula ngayon ang nayon ay hindi na magkakaroon ng isang tao na mag-uutos, ngunit lahat tayo ay protektahan ang isa't isa.
Ibinigay niya ang kapangyarihan sa konseho ng nayon, isang hindi pa naganap na pagbabago. Luwalhati parusa katubusan. Nang ialok ang gantimpala, tinanggihan ni Benedict ang kalahati at ibinigay ito sa mga pamilya ng mga namatay. Pumunta si Ponso sa gitna ng plaza ng nayon, nakayupo ang kanyang ulo. Nagkamali ako. Hinayaan kong bulagin ako ng kasakiman. Sa susunod na 6 na buwan, magbabantay ako sa gilid ng nayon, hanggang sa maging karapat-dapat akong tumayo sa gitna ng mga tao. Walang pumalakpak, ngunit maraming mga mata ang tumingin sa kanya na may tahimik na pagkilala. Ang ritual ng pagbabalik ng kutsilyo. Isang gabing tahimik, nagising si Benedict sa mahinang liwanag mula sa punyal. Binuksan niya ang kahon na gawa sa kahoy at nawala ito sa harap ng kanyang mga mata. Naunawaan ni Benedict, binawi ito ni Aba dahil wala nang anumang agarang banta. Makalipas ang ilang linggo, sa maulap na umaga, bumalik ang kutsilyo sa kahoy na altar. Hindi na naramdaman ni Benedict ang pagmamay-ari, isang tagabantay na lamang. Inilagay niya ito sa inukit na kahon ng kahoy, nilock ito at bumulong. Pinapanatili hindi pagmamay-ari. Konklusyon sa buhay. Namatay si Lolo Victorino sa kanyang pagtulog, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Si Lolo Dolor ay umalis sa nayon isang umaga, nag-iwan lamang ng isang pangungusap. Ang kapangyarihan ay wala sa talim, ngunit nasa pagpili kung saan ito hahawakan. Magbubukas ang epiloge. Lumipas ang oras, bumalik sa normal ang buhay. Ngunit ang mga alingawngaw ng talim sa hangin ay nagsimulang kumalat sa mga kalapit na nayon. Ang mga tao ay nagsasabi tungkol sa isang walang pangalan na binata na lumilitaw sa mga lugar kung saan tumataas ang mga aswang na may hawak na isang kumikinang na talim sa kanyang kamay. Si Benedict ay namumuhay ng normal, nag-aalaga ng kalabaw, nagsasaka, ngunit sa tuwing lumulubog ang buwan, isang sinag ng liwanag ang tumatagos sa mga bitak sa kahoy na kahon na sumisikat sa dingding. Isang paalala na laging naghihintay ang kadiliman at dapat manatiling maliwanag ang puso ng tao.